Hindi naman ho naniniwala ang mga kaanak at taga-suporta ni Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. na walang naganap na overkill sa operasyon ng mga pulis noong linggo. Balitang hatid ni Rida Reyes. Emosyonal ang mga kaanak at taga-suporta ni Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. sa kanilang pagdalaw sa unang araw ng burol ng alkalde. Bukod sa alkalde, nakaburol din dito ang kanyang may bahay na si Susan, kapatid na si board member Octavio Paruhinog at isa pang kapatid na si Mona Paruhinog. Hanggang ngayon, hindi raw sila makapayag sa sinasabi ng Ozamis PNP na walang naganap na overkill sa operasyon na ikinamatay ng 15 katao. Hindi namin akalain na ganyan ang dinanas niya pagkamatay niya. Grabe, parang masakit na eh. Masakit para sa amin kasi kadugo namin sila. Then, ang laki ng tinulong niya sa pamilya namin. Nasaktan po at nanghinayang dahil mabuti naman po si Mayor sa amin. Nagluluksa rin ang mga empleyado ng City Hall na nabigla raw sa nangyari. We are not in the position to convict or to say that they are exonerated, di ba? Because we are not in the... We have no personal knowledge. Wala tayo sa pangyayari, di ba? So that's the reason why that pinaka-importante yung proseso, due process. Galit naman ang anak ni Vice Mayor Nova Princess Paruhinog dahil aniya, tinanim lamang daw ng mga pulis ang ebidensya. Paano magkakaroon ng barel sa likod dyan? Dito nilagay. Opo. Like, mga bata puro yung nandito. Tsaka walang lalaki. Puros babae lang. So, yung mga drugs, shabu? Never. Rida Reyes, GMA News. Aalamin daw ng Commission on Human Rights kung may paglabag sa karapatang pantao sa nangyaring madugong raid sa bahay ng mga Paruhinog. Balitang hatid ni Chino Gaston. Hindi kinikwestiyon ng Commission on Human Rights ang legalidad ng search warrant para sa illegal possession of firearms na inilabas ni Quezon City Executive Judge Cecilyn Burgos Villavert sa CIDG, kahit pa ang target ay ang bahay ni Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. sa Ozamis City. Pero dapat malaman kung may paglabag na karapatang pantao na nangyari. 15 ang napatay kabilang si Mayor Reynaldo Paruhinog at kanyang asawa matapos umanong manlaban sa mga pulis na nagsisilbi ng search warrant. Sa panahon ngayon na nag-i-investigate si CHR, wala pang konklusyon kung ito nga ay isang rob out or EJK. Maayos ba yung pag-serve ng search warrant? Kung legal nga ba yung search warrant na na-obtain? Kung nagkaroon nga ba ng resistance mula sa mga biktima para mag-necessitate ng use of force, kung yung force ba na ginamit ay necessary and proportionate under the circumstances, at kung na-observe ba yung mga protocols ng Philippine National Police. Paniwala rin ni UP Professor Rowena Daroy Morales na legal at alinsunod sa batas ang search warrant. May kinaraman na rin yung sa tinatawag nating strategiya. Kung ako po ay isa sa mga hinahanap at may gustong hanapan, at nag-file ang aplikante sa korte within my jurisdiction, edi alam ko na yan. Ililipat ko na. Magtatago na ako. Maghahanap na ako ng mga paraan. Taong 2000 naglabas ng guidelines ang Korte Suprema kung saan binibigyan ng kapangyarihan ang mga RTC Executive at Vice Executive Judges ng Quezon City at Manila na mag-issue ng search warrant sa lahat ng kasong may kinalaman sa illegal drugs, illegal possession of firearms, heinous crimes at illegal gambling na hihingi ng PNP, NBI at iba pang piling law enforcement agency. Sa katanungan kung bakit madaling araw ginawa ang raid, malinaw din sa search warrant na binibigay sa pulisya ang desisyon kung gabi o umaga ito gagawin. Pinahihintulutan ding kunin ng mga nagsisilbi ng search warrant ang anumang kontrabando na kanilang makikita gaya ng mga pakete ng illegal na droga mula sa bahay ng alkalde. Batay sa return warrant ng CIDG Region 10, meron ding witness mula sa media at barangay. Ang mga dapat na siguraduhin is the rights, other rights not in connection with the case are protected. Chino Gaston, GMA News. Sa ibang balita,